Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at regular na tumatanggap ng SSS pensyon nyo, umupo muna kayo at makinig ng mabuti. Mayroon akong balitang hindi ko na mapigilan na ibahagi sa inyo ngayong araw na ito. Naaalala nyo pa ba noong Enero 2024 nang unang lumabas ang 1,000 piso pension increase? Yung mga araw na tayo ay umaasang dumating na ang dagdag na pera sa ating bangko o sa over-the-counter payouts. Ngayong Oktubre 2025, meron na namang bago. Ang tinatawag nilang second tranche ng 1,000 piso increase ay opisyal ng inaprubahan. At alam nyo ba kung ano ang pinagkaiba nito sa una? Hindi lahat ay makakakuha ng eksakto mismo ng 1,000 piso. May mga pensioners na makakakuha ng mas mataas, may mga makakakuha ng mas mababa, at mayroon ding mga hindi makakakuha dahil sa mga bagong patakaran ng SSS na maraming tao ang hindi pa alam. Kaya kung ayaw ninyong mahuli o mapagiwanan, at kung ayaw ninyong makaramdam ng gulat or disappointment sa paglabas ng inyong pensyon sa Oktubre, makinig kayo hanggang dulo kasi ipaliliwanag ko lahat. Bawat detalye, bawat numero, bawat petsa. Hindi ako magsasalita ng basta-basta. Lahat ng sinasabi ko ay based sa mga opisyal na announcement ng SSS at sa mga batas na naipasa ng gobyerno. At tandaan nyo, ang pagkakamali sa pagintindi ay maaaring magresulta sa pagkawala ng pera na dapat sana ay para sa inyo. Kaya huwag ninyong sayangin ang mga minutong ito. Ito ay para sa inyong kinabukasan, para sa inyong pamilya, at para sa dignidad ninyong mga senior citizens na bumuo ng bansang ito. Sige, simulan natin sa pinakasimpleng tanong. Bakit may second tranche? Alam nyo ba na noong ipasa ang batas na nagbibigay ng 1,000 piso increase sa pensioners, hindi naman talaga isang beses lang ibibigay yan. Ang plano ng gobyerno ay hatiin ito sa 3 tranche. Ang unang tranche ay ibinigay na noong 2024, yung mga 1,000 piso na iyon ay naidagdag na sa monthly pension ng mga qualified members. Pero maraming tao ang hindi nag-qualify noon dahil sa kanilang contribution records o dahil sa iba't ibang dahilan na ipinaliwanag ng SSS. Ngayong Oktubre 2025, ito na ang second tranche at ang maganda rito, mas maraming pensioners na ang makakatanggap ng increase kumpara sa unang release. Bakit? Kasi nag-adjust na ang SSS ng kanilang sistema. Maraming pensioners na hindi nakasama nung una ay ngayon ay qualified na dahil na-verify na ang kanilang records. Pero ang kailangan ninyong malaman ay hindi automatic na lahat ay makakakuha ng buong 1,000 piso. Depende ito sa inyong total years of contribution, sa amount ng inyong current pension, at sa status ng inyong SSS account. Halimbawa, kung ang pension nyo ngayon ay 3,500 piso bawat buwan at kayo ay nag-contribute ng 20 taon, ang inyong dagdag ay maaaring 850 piso lang. Kung naman kayo ay nag-contribute ng 30 taon o higit pa at ang pensyon nyo ay nasa 6,000 piso o mas mataas, posibleng ang increase nyo ay 1,000 piso. O kahit lampas pa dyan, depende sa formula ng SSS. Ngayon, ang tanong ng marami, kailan eksaktong lalabas ang pera? Narito ang opisyal na schedule na inilabas ng SSS para sa Oktubre 2025. Ang mga pensioners na tumatanggap ng kanilang pensyon through ATM card, specifically yung mga UMID card holders, ang kanilang increased pension ay makikita na sa kanilang account simula Oktubre 5, 2025. Iyon ang unang batch. Ang pangalawang batch, yung mga tumatanggap ng payout through Land Bank, PNB, o iba pang partner banks, ang kanilang release date ay Oktubre 10, 2025. At para naman sa mga kumuha ng over-the-counter payout, yung mga pumupunta personally sa SSS branches or sa bayad centers, ang schedule nyo ay Oktubre 12 hanggang Oktubre 15, 2025, depende sa branch at sa region ninyo. Kaya importante na alamin ninyo kung anong mode of payment
ang nakaregister sa inyong account. Kung hindi kayo sigurado, tumawag kayo sa SSS hotline o pumunta sa pinakamalapit na SSS office. Pero bago kayo pumunta, siguraduhin na meron kayong valid ID, SSS number, at kung maaari, ang latest payslip or certification ng inyong pension para hindi kayo ma-hassle. Pero huwag kayong masyadong excited na tumakbo sa bangko or sa ATM. May kailangan din kayong malaman tungkol sa mga posibleng deductions. Oo, mga kababayan, kahit tumaas ang pensyon, may mga instances na may mababawas pa rin sa inyo. Una, kung mayroon kayong outstanding loan sa SSS, halimbawa ay salary loan or calamity loan na hindi pa fully paid, automatic na kakaltas ang SSS ng monthly amortization mula sa inyong pension. Pangalawa, kung kayo ay may back taxes or may utang sa BIR related sa inyong pension income, maaari rin kayong makakuha ng notice na may portion na ibabawas. Pangatlo, at ito ang hindi alam ng marami, kung kayo ay nag-file ng SSS pension pero may discrepancy sa inyong contribution records, halimbawa ay may buwan na hindi nahulog ang employer nyo ng tamang contribution, posible na i-adjust ng SSS ang inyong increase hanggang sa maayos ang records ninyo. Kaya ang payo ko, ngayong maaga pa, mag-verify na kayo ng inyong records. Kumuha ng certified copy ng inyong contribution history sa SSS. Tignan ninyo kung lahat ng taon na nagtrabaho kayo ay na-reflect. Kung may kulang, mag-file kayo ng dispute or request for correction agad. Huwag ninyong hintayin na lumabas na ang increase bago kayo kumilos, kasi kapag ganon, mahirap nang bawiin or i-correct ang nangyari. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga hidden benefits na hindi sinasabi ng SSS sa mga flyers or sa mga social media posts nila. Una, kung kayo ay pensioner na 65 taong gulang na or mas matanda at meron kayong SSS pension na tumatanggap, alam nyo ba na may additional senior citizen discount privileges pa kayo na pwedeng i-combine sa inyong increased pension? Halimbawa, sa pagbili ng gamot, 20% discount. Sa utility bills, may discount din. Sa grocery, may senior lane at discount sa selected items. Ito ay benefits na hindi direktang galing sa SSS, pero dahil kayo ay pensioner at senior citizen, meron kayong double protection. Ang ibig kong sabihin, hindi lang ang 1,000 piso increase ang dapat ninyong asikasuhin. Gamitin nyo rin ang inyong senior citizen ID para mas lumakas ang purchasing power ninyo. Pangalawa, may tinatawag na SSS Pension Loan Program na karamihan ay hindi alam. Kung kayo ay pensioner at nangangailangan ng instant cash, may option kayo na mag-apply ng small loan gamit ang inyong pension as collateral. Hindi ito malaki, usually 20,000 piso to 50,000 piso lang, pero ang interest rate ay mas mababa kumpara sa regular loans. Pero mag-ingat kayo dito kasi kung hindi ninyo mababayaran, kakaltas ito sa pension ninyo every month. At pangatlo, kung meron kayong dependents na hindi pa sumusweldo or estudyante pa, maaari ninyong i-declare sila bilang beneficiaries para sa future. Kapag may nangyari sa inyo, ang inyong pension ay may continuation benefit na mapupunta sa kanila for a certain period. Ito ay protection na dapat ninyong i-set up ngayon pa lang. May mga tanong din akong natatanggap tungkol sa tax implications. Maraming pensioners ang nag-aalala. Babayaran ko ba ng tax ang 1,000 piso increase na ito? Ang sagot ay depende. Kung ang total annual pension income ninyo, including the increase, ay hindi lumalampas sa 250,000 piso per year, exempt kayo sa income tax under the train law. Pero kung lumalampas kayo dyan, halimbawa, ang pension ninyo ay 25,000 piso bawat buwan, ibig sabihin annual ay 300,000 piso, meron kayong taxable portion. Pero, ang maganda, ang 1,000 piso increase ay hindi diretso na taxable. Kasi yung formula ng BIR ay tinitingnan yung total, hindi yung increase lang. Kaya ang payo ko, kumonsulta kayo sa accountant or sa BIR mismo para makompute ng tama ang tax liability ninyo. Huwag kayong matakot na lumapit sa BIR. Ang senior citizens ay may special assistance window sa karamihan ng BIR offices. At importante rin na mag-file kayo ng tax return kahit walang bayad para may record kayo na compliant kayo.
Ito ay makakatulong sa future transactions ninyo lalo na kung kayo ay mag-apply ng loan or other government benefits. Ngayon, pag-usapan natin ang mga practical tips kapag pupunta kayo sa SSS office or sa banks para i-claim ang inyong pensyon. Unang-una, huwag kayong pupunta ng walang appointment lalo na sa SSS main offices sa Metro Manila o sa malalaking cities. Mag-book kayo online through the SSS website or mobile app. Pipiliin ninyo yung date at time slot, tapos magdala kayo ng printed confirmation. Kung hindi kayo marunong mag-book online, humingi kayo ng tulong sa apo ninyo o sa kapitbahay na may alam. Mas mabilis ang proseso kapag may appointment kayo. Pangalawa, magdala ng maraming kopya ng inyong valid IDs. Dalhin ninyo ang UMID, Senior Citizen ID, driver's license kung meron, at ang SSS card ninyo. Minsan kasi ang isang ID lang ay hindi sapat, lalo na kung may discrepancy sa pangalan o sa address. Pangatlo, magdala ng ballpen, papel, at maliit na folder para sa mga documents na ibibigay sa inyo. Maraming beses na nangyari na ang pensioner ay binigyan ng release order o ng certification pero nawala sa daan kasi walang maayos na paglalagyan. Pang-apat, kung kayo ay may kapansanan o hirap maglakad, sabihin ninyo agad sa guard o sa frontline officer. May priority lane ang SSS para sa PWD at senior citizens. Huwag kayong mahiya na magsabi, karapatan ninyo yan. At panglima, kung kayo ay mag-withdraw ng cash sa ATM after ng release, huwag ninyong kunin lahat ng pera ng sabay-sabay. Mas safe na kumuha ng paunti-unti o mag-transfer sa inyong passbook account para hindi kayo maging target ng mga masasamang loob. Mayroon ding mga pensioners na tumatanggap ng SSS pension pero gumagawa pa rin. Ang tanong nila, pwede ba akong magtrabaho habang tumatanggap ng pension? Ang sagot ay oo, pero may conditions. Kung kayo ay self-employed or voluntary member at nag-contribute pa rin, maaari ninyong ituloy ang trabaho ninyo. Pero kung kayo ay employed sa isang kumpanya at ang employer ay nagre-remit ng contribution sa inyo, technically, hindi na kayo dapat tumatanggap ng pension benefit kasi considered kayo as active member ulit. Pero sa practice, maraming pensioners na kumikita pa rin through small businesses, farming, or online work. Ang importante lang ay huwag ninyong ire-report sa SSS na kayo ay employed ulit kasi maaaring isuspend nila ang pension ninyo temporarily. Pero kung ang kita ninyo ay galing sa passive income tulad ng rental, dividends, o interest, okay lang yan. Walang problema. Isang mahalagang punto rin na kailangan nating pag-usapan ay ang mga scams at fake news na kumakalat ngayon. Maraming text messages, Facebook posts, at Viber groups na nagsasabing, mag-register dito para makuha ang 1,000 piso increase o mag-click dito at i-verify ang account mo. Mga kababayan, huwag kayong maniwala dyan. Ang SSS ay hindi nagre-rely sa text messages para sa official announcements. Lahat ng legitimate na updates ay nakapost sa official SSS website, sa Facebook page ng SSS at sa mga TV announcements. Kapag may nag-text or nag-message sa inyo na humihingi ng personal information tulad ng SSS number, ATM PIN o OTP code, huwag ninyong ibibigay. Yan ay scam. I-report ninyo agad sa SSS hotline o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Napakaraming seniors na nabiktima na ng ganitong scheme. Nawalan sila ng pensyon na ilang buwan dahil na-hack ang account nila. Kaya mag-ingat kayo. Kapag may hindi kayo sigurado, tumawag kayo sa SSS hotline o pumunta personally sa office. Mas mabuti ng mabagal pero safe kaysa mabilis pero nadaya. At sa mga pensioners na nasa abroad, halimbawa ay nasa Middle East, USA, Canada or Europe, meron din kayong option na makatanggap ng inyong pension increase. Ang SSS ay may partnership with international remittance companies. Kailangan lang ninyong mag-update ng inyong contact details at beneficiary information sa SSS. Ang pension ninyo ay isi-send through bank transfer or through remittance centers sa bansang kinaroroonan ninyo. Pero ang proseso ay medyo mas matagal kumpara sa local, usually 7 hanggang 10 banking days. Kaya, kung plano ninyong umuwi ng Pilipinas, mas mabuti na ischedule ninyo ang uwi ninyo after Oktubre 15
para siguradong nandito na kayo kapag lumabas ang increase. At kung hindi kayo makakauwi, mag-assign kayo ng authorized representative na may notarized special power of attorney para sila ang makakuha ng pensyon ninyo sa inyong ngalan. Pero siguraduhin na ang tao na pinili ninyo ay pinagkakatiwalaan ninyo talaga kasi maraming kwento ng mga kamag-anak o kaibigan na nagbetray sa pensioner. Gusto ko rin na pag-usapan ang long-term strategy ninyo sa pag-maximize ng pensyon. Ang 1,000 piso increase ay maganda, pero kung hindi ninyo ito plano-planuhan kung paano gagamitin, mauubos din yan agad. Ang suggestion ko, gumawa kayo ng simple budget. Halimbawa, kung ang pensyon ninyo before ay 5,000 piso, tapos nag-increase ng 1,000 piso, ang total nyo ngayon ay 6,000 piso. I-allocate ninyo kung magkano ang para sa pagkain, gamot, utilities, at emergency fund. Ang isang golden rule na itinuro sa akin ng isang financial advisor ay yung 50-30-20 rule. 50% ng income ay para sa needs, 30% para sa wants, at 20% para sa savings. Kahit ang 20% ay maliit lang, halimbawa 1,200 piso kada buwan, sa loob ng isang taon ay 14,400 piso na yan. Pwede na yan pang emergency o pang medical check-up. At kung meron kayong Pag-ibig MP, 2 Savings o SSS Flexi Fund, pwede ninyong ilagay doon ng extra para may interest pa na makukuha. Huwag ninyong iwan na nakabalandra lang ang pera sa savings account na walang interest. Palusutin ninyo para lumaki. Mayroon ding option na mag-invest ang mga pensioners sa cooperative or mutual funds, pero kailangan ninyong mag-research muna at humingi ng payo sa mga financial experts. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa mga nag-aalok ng quick returns o double your money in 3 months kasi yan ay mga Ponzi schemes. Ang mga legitimate investments ay may registration sa SEC at may clear track record. At ang isa pang magandang option ay ang pag-invest sa inyong kalusugan. Gumawa kayo ng preventive health check-up gamit ang extra income ninyo. Mas mura ang prevention kaysa sa cure. Kung kayo ay may diabetes, hypertension, or arthritis, mag-consult kayo sa doctor regularly at bumili ng maintenance medicine in bulk kung may discount. Maraming botika na nagbibigay ng discount kapag bumili kayo ng 3 buwang supply. At bago ko tapusin, gusto kong magbigay ng personal na payo mula sa puso. Mga kababayan, ang buhay ng isang pensioner ay hindi madali. Alam kong marami sa inyo ay dumaan sa mahirap na panahon, nagtrabaho ng ilang dekada, nag-sacrifice para sa pamilya, at ngayon ay umaasa na lang sa pensyon para mabuhay. Ang 1,000 piso increase na ito ay hindi sapat para baguhin ang lahat, pero ito ay isang hakbang. Ito ay pagkilala ng gobyerno na kayo ay may halaga at dapat bigyan ng dignidad, kaya gamitin ninyo ito ng maayos. Huwag ninyong sayangin sa mga bagay na hindi naman importante. At higit sa lahat, huwag kayong mahihiyang humingi ng tulong kapag kailangan ninyo. May mga programs ang DSWD para sa indigent seniors, may PhilHealth benefits, may 4Ps for seniors, at marami pang iba. Ang buhay ay hindi laging madali. Pero habang may gobyerno na tumutulong at habang may pamilya kayong sumusuporta, kakayanin natin ito. Kaya sa mga SSS pensioners na nanonood ngayong araw na ito, tandaan ninyo ang Oktubre 5, 10 at 12 hanggang 15 para sa inyong respective payment schedules. I-verify ninyo ang inyong accounts ngayon pa lang, mag-ingat sa mga scams at gamitin ng maayos ang dagdag na pera. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mag-subscribe kayo sa channel na ito para sa mas maraming updates tungkol sa SSS, GSIS, PHILHEALTH at iba pang government benefits. I-share ninyo rin ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na pensioners para sila rin ay makinabang. Salamat sa inyong pakikinig at naway magkaroon kayo ng masaganang retirement. Hanggang sa muli, ingat kayo palagi.